ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikita ni na Chang Susan at Diyosa si Moira sa daan. Magsisimula na silang mangasar kay Moira. Nakakatawa dahil pinapahuli nila ito sa nangunguha ng asong ligaw. Nakapula at nakawig ito. Mapipikon si Moira at magpapang-abot na naman sila. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Abot Kamay ng Pangarap. Panay ang ngiti ni Lynette sa pagkikita nila ni na Moira at RJ. Napansin ito ni Moira. Natatawa kasi si Lynette dahil ang mapagmataas at mayabang na si Moira ay hihingi ng tawad sa isang katulad ni Lynette. Sabi ni Moira ayaw niya talaga itong gawin pero mapilit lang talaga ang asawa niya. Naniniwala si Lynette sa sinabi ni Moira dahil imposible na humingi siya ng tawad. Gusto pa rin ipaalala ni Lynette ang lahat ng mga kasalanan ni Moira. I-enumerate ni Moira para klaro ang lahat. Tinatanggi ni Moira na may kasalanan siya, pero si Lynette na ang nagpaalala. Una, tinawag siyang kabit. Kahit alam naman ni Moira ang sitwasyon nila ni RJ, sinasaktan at inaapi sila ni Moira, pati ang anak niya ay pinahirapan din. Paano kung magsorry si Moira ay hindi pala niya kayang mapatawad si Moira? Paano kaya ito? Matigas si Moira pero pinilit na siya ni RJ na magsimula na sa paghingi ng tawad at kay Lynette pa rin magmumula kung tatanggapin niya o hindi. Nagsimula na ngang humingi ng tawad si Moira kay Lynette sa lahat ng mga naging kasalanan niya pero parang labas sa ilong. Halatang hindi naman totoo. Napansin ni na Diyosa at Chang Susan pero hindi sila payag na ganun lang. Lumapit sila at kailangan lumuhod ni Moira at halikan ng talampakan ni Lynette. Umalma si Robert pero sabi ni Diyosa kulang pa nga ito kumpara sa lahat ng mga kasalanan ni Moira kay Lynette at Annalyn. Kailangan makita ni Chang Susan na sincero si Moira sa paghingi niya ng tawad, kaya dapat lumuhod siya. Sabi ni Robert mapapatawad lang niya si Moira kung mapapatawad siya ni Lynette. Hinamon ni Lynette si Moira. Kaya ba ni Moira na lumuhod sa harap niya? Maya-maya ay tumayo sila at unti-unting lumapit at lumuhod si Moira. Nanonood si na Diyosa at Chang Susan. Nagtataka si Lynette sa ginawa ni Moira. Lumuhod si Moira dahil sa pagkakarinig niya pinaluluhod siya ni Lynette. Pero sabi ni Lynette, nagtatanong lang naman siya kung kaya ba ni Moira na lumuhod pero nagulat siya at ginawa naman niya. Nagtawanan si na Diyosa at Chang Susan. Uto-uto pala si Moira. Napahiya si Moira. Sa galit niya, kinagat niya si Lynette sa paa at tinadyakan naman siya ni Lynette para maialis ang bibig ni Moira. Nagalit naman si Robert. Hindi na talaga magbabago si Moira. Kahit ano pang pakiusap ni Zoe, hindi na siya susunod at hindi na niya mapapatawad si Moira. Pumayag si Moira. Sawang-sawa na siyang suyuin si Robert. Kung ayaw ni Robert, maghiwalay na lang sila. Gusto niyang bigyan ang sarili niya ng dignidad. Kung gusto ni Robert na sumama na kay Lynette, hindi na siya pipigil. Kung hindi asawa ang turing ni Robert sa kanya, ganun din si Moira kay Robert. Kaaway na ang tingin niya kay Robert at gagawin niya lahat para mahirapan si Robert. Nagalit si Robert dahil si Moira pa ba ang galit? Sabi ni Lynette, wag pa victim si Moira dahil hindi naman siya ang biktima rito. Susugod pa sana si Moira kay Lynette. Pero nagbanta na si Robert. Subukan niya lang nasaktan si Lynette. Wala nang nagawa si Moira kundi ang umalis. Samantala nakita ni Giselle si Zoe at gusto niyang kausapin tungkol sa lahat ng mga kasinungalingan ni Zoe. Pero nagmamaang-maangan naman si Zoe. Gusto ba ni Zoe na tanungin pa ni Giselle si Obeng kung hindi talaga nagsisinungaling si Zoe? Tatalikuran na sana ni Zoe pero hinila siya ni Giselle pabalik. Huwag siyang bastos. Binalik ni Zoe na bastos rin si Giselle dahil sa ginawa niya sa mami niya. Hindi deserve ni Giselle ang respeto niya dahil kamag-anak lang siya. May punto naman si Giselle. Nagagalit si Zoe dahil sa ginawa ni Giselle kay Moira pero hindi nagagalit si Zoe sa mami niya dahil tinulak ng mami niya ang daddy niya. Nakakapagtaka naman si Zoe. Hindi rin naman niya kailangan ng respeto ni Zoe. Sabi pa ni Giselle, kung lumulubog na ba si Moira sa Kumunoy, sasama ba si Zoe? Maya-maya ay umalis na rin si Zoe at nasa lubong niya ang mami niya na may dugo sa bibig. Nagtataka si Zoe sa itsura ng mami niya. Sinipa siya ni Lynette dahil kinagat niya si Lynette. Nagtataka pa rin si Zoe. Hinila na ni Moira si Zoe para ayain ang umalis at umuwi. Pero inabutan sila ni Robert at pinigilan na kuhanin si Zoe. Lumapit agad si Zoe kay Robert. Mas pinili ni Zoe na sumama sa daddy niya dahil nababaliw na ang mami niya. Dahil nangangagat na siya. Ligtas siya sa daddy niya.
Ayaw naman sana ni Moira na gawin yon ni Zoe pero wala na siyang magawa. Pinaalis na rin siya ni Robert. Sinabi naman ni Robert kay Zoe na hiwalay na sila ng tuluyan ni Moira dahil nagmula na rin ito mismo kay Moira. Nag-aalala naman siya sa mga binitawang salita ni Moira. Nagaganti siya. Sabi ni Zoe wag nang intindihin yon dahil baka pagod lang ang mami niya sa panunuyo sa kanya. Talaga bang tapos na sila ng mami niya? Kahit ba maliit na puwang sa puso niya, hindi na ba sila magkakaayos? Lalo kung magbabago naman ang mami niya. Nagkaintindihan na sila ni Moira na hindi na sila magkakabalikan ang sabi ni RJ. Sabi naman ni Zoe na iintindihan niya ang daddy niya. Samantala nalaman na rin ni Carlos na kinagat si Lineth ni Moira. Nakita niya sina Chang Susan, Josa at Lineth na makabalik sa East Ridge. Pinaalala ni Carlos na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya na makapagkita si Lineth kay Moira. Pero wag na rin sisihin pa ni Lineth ang sarili niya. Hindi naman inaasahan ni Lineth ang paghingi ng tawad ni Moira at mas lalo ang pagkagat sa kanya. Nagsisisihan naman ang dalawa dahil sila ang may ideya na pagluhod at paghalik sa talampakan ni Lineth. Pero ang sabi ni Chang Susan, ang hindi niya akalain ay ang pagsuko ni Moira sa relasyon nila ni RJ. Tanggap na niya na wala na sila at hindi na sila magkakabalikan pa. Hindi na siya maghahabol. Ngayon malaya na si RJ. Sabi ni Chang Susan. Pero sabi naman ni Carlos, kasal pa rin naman sila ni Moira at RJ. Gusto niya agad na ipa-check up na ang sugat ni Lineth. Maya-maya ay humingi ng pasensya si Chang Susan sa pagiging matamil niyang bibig. Hindi niya lang mapigilan. Wala naman kay Carlos ito dahil hindi naman ibig sabihin nito ay magkakabalikan sina Lineth at RJ. Hindi naman papayag ang dalawa dahil boto na sila kay Carlos. Kahit si Annalyn, boto na rin sa kanya. Kung kanino masaya si Lineth, doon sila. Sa kabilang banda, dumalaw naman si Robert kay Lineth sa bahay. Humingi siya ng pasyensya dahil sa nangyari. Hindi niya naprotektahan si Lineth. Ayaw na rin paistorbo ni Lineth ang anak kay RJ. Masungit siya. Pero ayos na rin naman siya. Hindi lang nabanggit ni RJ na may lahing aso pala si Moira. Napangiti si RJ. Maya-maya ay nakasilip si Annalyn. Nakikinig siya sa usapan nila. Humingi rin ng pasensya si Lineth dahil nasigawan niya si RJ. Sabi ni RJ, ibig sabihin ba nito ay okay na sila ulit? Natatawa naman sa malayo si Annalyn. Sa kabilang banda, nagkita naman sina Giselle at Obeng. Ayaw makapagkita ng Giselle sa bahay nila dahil ayaw niyang makita si Zoe. Ikinuwento niya na nagpanggap si Zoe na si Obeng. Sinungaling si Zoe. Ilayo niya rin si Zoe sa nanay niya. Ibinalita rin ni Obeng na napuno na rin naman si Zoe sa mami niya. Kung nagsisinungaling man si Zoe, maaaring ayaw niyang maistorbo ang banding nila ni Annalyn. Pero naisip pa rin ni Giselle na may masamang intensyon pa rin si Zoe. Natutuwa siya dahil magkahiwalay na sila ni Moira. Natanong naman ni Giselle kung ano ang plano niya para kay Lineth. Kung wala ba si Carlos sa buhay ni Lineth, liligawan ba niya ulit si Lineth? Napangiti lang si Obeng. Inamin ni Giselle na gusto niya si Lineth. Samantala magkasama na naman sina Lineth at Giselle. Magla-lunch sila. Maya-maya ay nakita sila ni Carlos. Kunwari nalimutan ni Carlos ang lunch ni Lineth kasama si Giselle. Inaya niya si Lineth sa venue ng engagement party nila. Gusto niyang agawin ang oras ni Lineth kay Giselle. May emergency schedule kasi sa OR. Pinapakancel na niya kay Giselle dahil importante ang lakad nila ni Lineth. Pero hindi pumayag si Giselle dahil importante rin ang meeting nila ni Lineth. Nag-cancel din siya ng ibang schedule para lang kay Lineth. Hindi niya pagkakamali kung nagkaroon ng emergency si Carlos. Nagdadalawang isip naman si Lineth kung sino sa dalawa ang sasamahan niya. Sa teaser, magkakaroon naman ng lunch date sina Carlos, Lineth, Giselle at Robert. Magpapang-abot rin sina Moira, Chang Susan at Josa. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!